Cancer ang sakit ko, pero ang asawa ko ang tunay na lason. Habang nakadapa ako sa malamig na sahig, sinusuka ang huling lakas ko. Nasa kabilang kwarto siya, hinahalikan ng kabit niyang amoy, mamahaling pabango. Pabigat na siya, Tyra. Hayaan mo siyang mamatay. Sabi ng lalaking binigyan ko ng sarili kong bato para mabuhay. Kinuha nila ang lahat. Pero paano kung ang basahang itinapon nila ay isang reynang magbabalik para maningil? Sino ang tunay na mawawalan? Kunin mo na yung pera sa lumang lata sa ilalim ng kama niya. Mamamatay din naman siya sa cancer, kaya mas kailangan natin ang halagang yon pang down payment sa bagong sasakyan mo, Tira. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na lumusot sa siwang ng hindi nakasarang pinto. Sa labas ng silid, nakatayo si Tesperia o Espe. Nangangatog ang mga kamay habang pilit na binabalanse ang isang maliit na bandeha. Nakapatong doon ang umuusok na sabaw ng luya na pinaghirapan niyang lutuin sa kabila ng pagkahilo mula sa kanyang huling chemotherapy. Ginawa niya yon upang palakasin ang asawang si Tariko. Ang lalaking binigyan niya ng sariling bato noong mga panahong ito ay naghihingalo. Ang mainit na singaw ng sabaw ay humapdi sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit mas nakapapaso ang katotohanang dumurog sa kanyang kaluluwa. Ang perang tinutukoy ng kanyang asawa ay ang mga baryang pinagtagpi-tagpi niya mula sa pagbebenta ng bulaklak, ang tanging pondong inilaan niya para pambili ng gamot na pangpawala ng sakit bukas. Mariing na ibinaon ni Espe ang kanyang mga kuko sa gilid ng kahoy na bandeha hanggang sa maramdaman niya ang kirot at pag-agos ng sariling dugo. Umiikot ang buong paligid at nag-uunahan ng pait ng apdo at lansa ng dugo sa kanyang lalamunan. Parang pinipiga ang kanyang natitirang hininga. Wala siyang lakas upang sumigaw o manumbat. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa madilim na pasilyo, inilalayo ang kanyang sarili sa liwanag na nagmumula sa kwarto kung saan nagtatawanan ng dalawang taong sumira sa kanyang mundo. Ibinaba niya ang bandeha sa isang lumang mesa upang itago ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napasandal siya sa malamig na pader, tuluyang napabagsak sa madilim na sulok. Ang kanyang nanginginig na kamay ay kusa at walang malay na gumapang patungo sa kanyang tagiliran. Hinaplos niya ang mahabang peklat sa kanyang balat, ang permanenteng marka ng kanyang pagmamahal at matinding sakripisyo. Ibinigay niya ang isang bahagi ng kanyang sarili upang patuloy na tumibok ang puso ng lalaking ito. Isang piping hikbi ang pumunit sa kanyang lalamunan na agad niyang tinakpan ng kanyang palad upang hindi siya marinig ng mga nasa loob. Buhay ko ang ibinigay ko para patuloy siyang huminga. Bakit ang kamatayan ko ang nais niyang isukli? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng pamamanhid ng kanyang buong pagkatao. Biglang bumukas ng tuluyan ang pinto ng silid, nagluwal ng isang matalim na liwanag na tuwirang tumama sa kaawa-awang kalagayan ni Espe. Nawala ang aninong nagtatago sa kanya, isang pares ng matutulis na mata ang bumungad sa kanya, nakatingin mula sa itaas pababa, na tila ba siya ay isang basahang nakakalat sa daan. Nakatayo roon ang kanyang biyenan na si Doña Trivela, malamig at walang bahid ng awa ang ekspresyon ng mukha. Ano pang ginagawa mo diyan at nagpapakalat-kalat ka pa sa dilim? Kung tapos ka ng magmukmok, linisin mo ang banyo dahil nasusuka ang anak ko sa amoy ng mga gamot mo. Ang malalamig na mata ni Doña Trivela ay nanunudyo at walang anumang bahid ng awa habang nakatingin sa nakadapas na si Espe sa madilim na sulok. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila lason na unti-unting pumapatay sa natitirang dignidad ng may sakit. Wala ka ng silbi bilang asawa, Espe. Tingnan mo nga ang sarili mo, butot balat at amoy ospital. Pasalamat ka nga at binigyan ka pa ng apelyido ng anak ko. Isang malaking pabor na pinatuloy ka pa namin dito sa kabila ng pagiging pabigat mo sa pamilya namin.
parang tinik na bumara sa lalamunan ni Espe ang mga paratang na yon. Nais niyang isumbat na ang buhay ng anak nito ay utang mula sa kanyang sariling laman at dugo. Ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang mga tuyong labi. Tanging ang mabigat na pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ang nagpapakita ng labis na sakit na kanyang tinitiis. Mula sa likuran ng matanda, lumabas si Thyra mula sa silid. Ang kanyang magagarang damit at makinis na balat ay isang masakit na kabaligtaran sa kaawa-awang anyo ni Espe. Isang matapang at mamahaling halimuyak ng pabango ang sumakop sa hangin, pilit na tinatabunan ng amoy ng luyang pinakuluan. Ate Espe, magpahinga ka na lang muna sa labas. Wika ni Thyra na may tonong nagmamalasakit ngunit may nakakubling pang-iinsulto sa bawat pantig. Ako na ang mag-aalaga kay Thariko ngayon. Alam mo naman, ayaw na ayaw niya ng amoy gamot sa kwarto. Gusto niya yung fresh lagi. Pahinga ka na ha. Bago pa man makabawi si Espe sa panginginig ng kanyang mga balikat, lumapit si Thariko na may hawak na isang puting papel at panulat. Ang mga mata ng lalaki ay hindi nagpapakita ng pag-aalala kundi pagkayamot. Tila ba ang babaeng nasa harapan niya ay isang sagabal na nais na niyang alisin ng tuluyan. Inilapit niya ang papel sa nanginginig na mga kamay ng kanyang asawa. Pirmahan mo na to, Espe. Mga papeles lang yan para sa health insurance mo. Kailangan ko nang maipasa bukas para mabayaran yung susunod mong chemo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ibigay mo na ang pirma mo. Pinilit ni Espe na imulat ng maayos ang kanyang nanlalabong mga mata. Sa kabila ng pagkahilo, pamilyar sa kanya ang format ng dokumento. Hindi iyon para sa ospital. Iyon ay ang kasulatan ng paglilipat ng titulo para sa kanyang maliit na taniman ng mga bulaklak, ang nag-iisang pamana ng kanyang namayapang ina-inahan. Ang panlilinlang na ito ay tumama sa kanya na parang isang matinding dagok sa dibdib. Umiling siya ng marahan. Pilit na inilalayo ang kanyang kamay sa panulat. Hindi, lupa ko yan. Hindi ko ibibigay. Garalgal at halos bulong na pagtutol ni Espe habang pilit na inilalayo ang katawan. Nawalan ng pasensya si Thariko. Marahas niyang hinawakan ng manipis na braso ni Espe upang piliting isulat ang pangalan nito. Sa pagpupumiglas ng mahinang babae, buong lakas siyang itinulak ng lalaki. Nawalan ng balanse si Espe at bumagsak ang kanyang nanghihinang katawan sa matigas na sahig. Ang sakit ay mabilis na gumapang mula sa kanyang likuran papunta sa kanyang nanginginig na mga binti. Sa pagkalito at kirot, nakita na lamang niya ang mabilis na pagpapalabas ng kanyang mga lumang damit at kagamitan sa labas ng pintuan. Habang naglalakad palabas, sinadya ni Thyra na gamitin ang dulo ng kanyang matulis na sapatos upang sipain ang paboritong paso ni Espe na nakalagay sa gilid ng pasilyo. Nagkadurog-durog ang luwad sa sahig, nagkalat ang itim na lupa, at naiwang nakalantad ang mga mahihinang ugat ng halamang hortensya. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat, gumapang si Espe patungo sa mga labi ng paso. Ginamit niya ang kanyang mga sugatang kamay upang maingat na saluhin ang lupa at takpan ang mga nanginginig na ugat ng halaman. Tila inaalagaan ang isang naghihingalong anak. Ito na lamang ang nag-iisang koneksyon niya sa tunay na pagmamahal at pinipilit nilang agawin pati ito. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin mula sa labas, ang malaking pintuan ng mansyon ng mga De La Vega ay isinara. Tuluyang pinutol ang anumang liwanag at init para kay Espe. Naiwan siyang nakalugmok sa labas, yakap ang basag na paso habang ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa Baguio ay unti-unting bumasa sa kanyang nanginginig na katawan. Isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan habang nakikipaglaban sa lamig. Anong masamang balak ang gagawin ni Thariko sa nag-iisa niyang lupain upang umabot ito sa ganitong kawalang hiyaan? Unti-unting nagdidilim ang paningin ni Espe dahil sa pinagsamang lagnat
at matinding lamig ng ulan. Bago pa man tuluyang mawalan ng malay ang kanyang isipan, isang napakalaking anino ang humarang sa liwanag ng poste ng kalsada. Tumayo ng tuwid sa harapan ng kanyang nakadapak na katawan. Ang mga mabibigat na hakbang sa basang kalsada ay unti-unting lumalapit. Ang malaking aninong humarang sa liwanag ng poste ay unti-unting naging malinaw habang hinahawi ng figura ang makapal na hamog. Hindi ito isang halimaw, kundi isang matandang lalaking may sunong na sako, si Mang Tiban, isang kargador sa palengke ng Baguio. Ang kanyang lumang bota ay mabibigat na humakbang sa basang aspalto patungo sa nakalugmok na bulto ng babaeng yakap-yakap ang basag na paso at malamig na lupa. Walang pag-aalinlangan, inilapag niya ang kanyang kargada at maingat na binuhat ang nangangatog na katawan ni Espe, kasama ang pira-pirasong luwad na ayaw nitong bitiwan. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak at bumabasa sa kanila. Ngunit sa dibdib ng matandang kargador, nakaramdam si Espe ng isang kakaibang init at proteksyon na matagal na niyang hindi naranasan sa loob ng mansyon ng mga De La Vega. Nagising si Espe na pinalilibutan ng mga pader na yari sa pinagtagpi-tagping yero at manipis na tabla. Pamilyar sa kanya ang lugar na ito, isang masikip na eskinita malapit sa palengke kung saan siya madalas nagtitinda noon. Sa paligid ng kanyang inilatag na banig, nakatayo ang mga taong may dungis sa mukha at gusgusin ang mga damit, ngunit may dalisay at busilak na puso. Nakita niya si Aling Nena, ang naglalako ng lugaw, na maingat na inilalapag ang isang mangkok ng umuusok na sabaw sa tabi niya. Ang mga kapwa manininda ay nag-aabutan ng mga barya at nakatiklop na papel na pera mula sa kanilang mga bulsa. Inilalagay iyon sa isang maliit na baso upang maibili siya ng gamot na pampababa ng lagnat. Sa mga sandaling iyon, ang karangyaan ng pamilyang nagtapon sa kanya ay tila walang binatbat sa yaman ng pagmamalasakit ng mga taong ito na nagkukumahog para sa kanyang kapakanan. Pilit na bumangon si Espe, nanginginig ang kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang mga mukhang nakapaligid sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na tumulo ang kanyang luha mula nang palayasin siya sa gitna ng bagyo. Hindi ito luha ng pait o galit, kundi luha ng labis na pasasalamat na bumasag sa matigas na yelong bumalot sa kanyang kaluluwa. Lumapit si Aling Nena at hinawakan ng kanyang namumutlang mukha. Ang mga kalyo sa kamay ng matanda ay tila mas malambot pa sa seda. Isiningit nito sa palad ni Espe ang isang nagusot na 50 piso. Kayanin mo anak, buhay ka pa. Ibig sabihin may bukas pa para sa'yo. Huwag mong isuko ang laban. Wika ng matanda habang pinupunasan ng basa sa pisngi ni Espe. Ngunit ang sandali ng kapayapaan at paghilom ay mabilis na ninakaw ng isang matinding kirot na gumapang mula sa kanyang tiyan pataas sa kanyang lalamunan. Namimilipit si Espe, napakapit ng mahigpit sa manipis na kumot hanggang sa pumuti ang mga buko ng kanyang daliri. Ang halimaw ng kanser sa loob ng kanyang katawan ay muling nagising at malupit na naniningil ng pasakit. Nang makita ang kanyang pamumutla at ang pagbalik ng kanyang mga mata dahil sa hirap sa paghinga, mabilis siyang isinakay ni Mang Tiban sa kanyang malapad na likuran. Tumakbo ang matanda sa madulas at paakyat na kalsada, binabaliwala ang bigat, pagod at matinding lamig ng hangin patungo sa pinakamalapit na pampublikong ospital sa syudad. Ibinaba si Espe sa isang kalawanging kama sa loob ng puno at magulong emergency room. Sa gitna ng pagmamadali ng mga nurse na magkabit ng mga tubo at karayom sa kanyang maliliit na ugat, isang lumang kwintas na gawa sa hilaw na jade ang dumulas mula sa kanyang bulsa at nakasabit ngayon sa gilid ng higaan. Sa ilalim ng maputla at kumukurap na ilaw ng ospital, ang kalahating hugis buwan na bato ay tila naglabas ng sariling kakaibang kinang, isang matandang lihim na naghihintay lamang ng tamang panahon
upang mabunyag sa mundo. Unti-unting nawawala ng lakas ang katawan ni Espe. Ang kanyang paningin ay nagiging malabo hanggang sa tuluyang lumukob ang kadiliman. Sa isang sulok ng silid, ang makina na nagbabantay sa tibok ng kanyang puso ay nagpakita ng isang tuwid at walang patid na linya, hudyat ng paghinto ng kanyang paghinga at pag-agos ng dugo. Lahat ng paggalaw sa paligid niya ay naglaho sa kanyang ulirat. Sa kalagitnaan ng pagtawid sa bingit ng kamatayan, naramdaman niya ang matapang at mainit na paglapat ng isang pares ng kamay na nakasuot ng medikal na guwantes sa ibabaw ng kanyang dibdib. Idinidiin ito ng buong puwersa upang piliting ibalik ang nawawalang ritmo ng kanyang buhay. Ang paggalaw ng kamay na nakapatong sa dibdib ni Espe ay may tiyak at madiin na ritmo, tila nakikipagtalo sa mismong kamatayan. Si Dr. Theron Almeda ay hindi nagpapatinag sa pag-asang unti-unting naglalaho sa loob ng malamig na silid ng pagamutan. Ang kanyang mga mata, sa ilalim ng pawisang noo, ay nag-aapoy sa isang matigas na pagtangging sumuko sa tadhana. Sa bawat pagdiin ng kanyang palad, hinihila niya pabalik ang kaluluwa ng babaeng hindi pa niya lubos nakilala. Hindi siya tumigil hanggang sa muling gumuhit ang maliliit na alon sa makina sa tabi ng kama, isang tahimik ngunit makapangyarihang patunay na muling dumaloy ang buhay sa hapong katawan ng may sakit. Nang dahan-dahang imulat ni Espe ang kanyang mabibigat na talukap, ang nakasisilaw na liwanag ng ospital ang unang sumalubong sa kanyang paningin. Ramdam niya ang matinding pait sa kanyang lalamunan at ang kirot na sumasabay sa bawat mahinang paghinga. Pagbaling niya, nakita niya ang isang matipunong doktor na maingat na nagtatanggal ng kanyang medikal na guwantes. Sa halip na makaramdam ng ginhawa o magpasalamat, isang mainit na luha ng kawalan ng pag-asa ang dumaloy mula sa gilid ng kanyang mata pababa sa kanyang pisngi. "Dok, bakit niyo pa po ako binuhay?" Garalgal at halos walang boses na bulong niya, pinipilit na makabuo ng salita mula sa tuyong lalamunan. "Wala po akong pambayad sa inyo. Pabigat lang ako. Sana po, hinayaan niyo na lang akong mawala para matapos na." Hindi nagalit o nagpakita ng inis si Theron. Tahimik siyang naupo sa silyang bakal sa tabi ng higaan at pinagmasdan ang babaeng tila lubos nang napagod sa laban ng buhay. Hindi siya nagbigay ng huwad na pangako o matatamis na salita dahil alam niyang mas mahalaga ang katapatan kaysa sa panandaliang ginhawa. Sa halip, nanatili siyang tahimik. Tinitingnan ang mga mata nitong puno ng pagod at sakit. Parang sinusubukang unawain ang bigat na matagal nang dinadala nito. Sa katahimikan ng sandaling iyon, tila mas naging malinaw na hindi lahat ng pag-asa ay kailangang isigaw. Minsan, sapat na ang presensya ng isang taong handang makinig. Ganyan din ang sinabi ng nanay ko bago niya ako tuluyang iniwan. Mahinahon niyang tugon, ang kanyang tinig ay may nakatagong lalim ng pangungulila na matagal na niyang daladala. Hindi ko siya nailigtas noon dahil huli na ang lahat. Pero ngayon, bilang doktor mo, may isang bagay akong ipapangako sa'yo. Hindi ako sumusuko sa pasyente ko hanggat hindi sila sumusuko sa sarili nila. Matapos bitawan ang mga salitang yon, inabot ni Theron ang isang takas na hibla ng buhok na nakadikit sa pawisang noo ni Espe. Maingat at napakalambing niya, itong inipit sa likod ng tainga ng dalaga. Ang simpleng galaw na yon ay nagdala ng isang kakaibang init na matagal nang hindi nararamdaman ng kanyang balat. Isang pakiramdam ng lubos na kaligtasan ang bumalot kay Espe, isang dalisay na pag-aalaga na hindi kailanman naiparamdam sa kanya ng lalaking pinag-alayan niya ng sariling laman at dugo. Habang dahan-dahang naghihilom ang mga sugat sa loob ng ospital, sa kabilang dako naman ng lungsod, sa loob ng magarang mansyon ng mga De La Vega, ay walang kahihiyang nagdiriwang ang kasakiman. Ang mga basong kristal na naglalaman ng mamahaling alak ay masayang nag-abot, tanda ng tagumpay na nakuha sa pandaraya. Nakangiti si Tariko ng buong pagmamalaki habang mahigpit na nakayakap
sa manipis na baywang ng kanyang kabit na si Tyra. Wala sa kanilang isipan ng asawang itinapon nila sa gitna ng bagyo upang mamatay. Ang tanging mahalaga sa kanilang paningin ay ang napakalaking halagang nakatakda nilang matanggap mula sa Calderon Group, isang tanyag at bilyonaryong korporasyon na hindi nila maipaliwanag kung bakit biglang nagpakita ng matinding interes at handang magbayad ng higit pa sa halaga para lamang sa isang maliit, abandonadong taniman ng bulaklak. Bumalik ang eksena sa tahimik na pasilyo ng pampublikong pagamutan. Isang nurse ang nagmamadaling lumapit bitbit ang isang nakatuping pahayagan. Siya ay si Talia, isang babaeng minsan nang naglingkod sa pamilya De La Vega at lubos na nakakakilala sa biktima ng kanilang kalupitan. Bakas ang labis na galit at hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha nang iabot niya ang dyaryo kay Theron na nagbabantay pa rin sa labas ng kwarto. Sa harapang pahina, nakalimbag ang isang malaking artikulo kung saan formal na naglabas ng pahayag si Tariko. Walang awang sinisiraan ang sariling asawa na umano'y nagnakaw ng malaking halaga at lumayas kasama ang ibang lalaki, kaya niya ito pinalayas. Ang mga maitim na kasinungalingang nakaimprinta sa papel ay sumisigaw ng isang kawalang katarungan. Ang matatapang at mapanirang salita sa nakalimbag na pahayagan ay pilit na inilihim ni Talia kay Espe ng mga unang araw ng kanyang paggaling, ngunit ang katotohanan ay laging nakakahanap ng siwang upang lumabas sa liwanag. Isang umaga, habang nililinis ni Talia ang maliit na kabinet sa tabi ng higaan, hindi niya sinadyang maiwan ang dyaryo. Nabasa yon ni Espe. Ang bawat kasinungalingan na inimbento ni Tariko upang pagtakpan ang sariling kasalanan ay tila mga panibagong sugat na hinihiwa sa kanyang dibdib. Pinalayas dahil nagnakaw? Tumakas kasama ang ibang lalaki. Ang kanyang katapatan at pagiging martir na asawa ay ibinaon sa putik ng kahihiyan. Bumaha ang pagkabigo at matinding galit sa puso ni Espe. Noon niya napagtanto na ang labis na pagtitiis at pananahimik ay hindi pa buya ng kalangitan, kundi kaduwagan na nagbibigay laya sa mga mapang-abuso na tapakan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pananahimik ay hindi nagligtas sa kanyang pamilya. Bagkus ay nagbigay armas pa sa kanyang mga kaaway upang sirain siya ng tuluyan. Kasabay ng pag-usbong ng kanyang panloob na tapang ay ang pisikal na paghihirap na dala ng kanyang panggagamot. Ang pagpasok ng matapang na kemikal sa kanyang mga ugat sa bawat sesyon ng chemotherapy ay sumunog sa kanyang natitirang lakas at bumura sa huling bakas ng kanyang panlabas na kagandahan. Sa tuwing sinusuklay niya ang kanyang buhok, sumasama sa mga ngipin nito ang kumpul-kumpul na mga hibla. Ang nakapanlulumong tanawin ng pagkalagas ay labis na nagpabigat sa kanyang kalooban na naging dahilan upang tuluyan niyang iwasan ang pagtingin sa sariling refleksyon sa salamin. Batid ni Theron ang tahimik na pagdurusa ni Espe. Isang araw, habang nagsasagawa ng karaniwang pag-ikot sa mga kwarto, napansin niya ang isang nakatagong baso ng tubig kung saan nakababad ang mga hindi na inom na gamot, pampawala ng sakit na inireseta niya. Kumunot ang kanyang noo sa pinaghalong inis at pag-aalala. Gusto sana niyang pagalitan ng pasyente dahil sa katigasan ng ulo nito, ngunit nang makita niya ang namumutlang mukha at ang nakatiim na mga labi ni Espe, habang pilit na kinakaya ang matinding kirot, mabilis na natunaw ang kanyang galit. Naupo siya sa tabi nito at tahimik na inabot ang nanginginig na kamay ng dalaga. Hindi siya nagsalita, hindi nagtanong. Hinawakan lamang niya ng mahigpit ang malamig na palad nito. Isinasali ng sariling init upang pawiin ang panginginig ng pasyente sa bawat pagdaan ng kemikal sa mga ugat. Sa simpleng pag-apuhap na yon, isang mainit na patak ng luha ang kumawala mula sa mga mata ng doktor at tahimik na bumagsak sa likod ng palad ni Espe. Isang dalisay na pag-agos ng awa at paghanga para sa isang babaeng patuloy na lumalaban ng walang daing. Kinabukasan, lumapit si Espe kay Theron na may pakiusap na nagpabago sa paningin ng doktor sa kanya.
Humiling siya na tulungan siya nitong bumili ng isang simpleng tela upang ipantakip sa kanyang ulo. Nang makuha iyon, pumasok siya sa banyo at humarap sa salamin. Kinuha niya ang isang pang-ahit at, nang may buong katatagan, kusa niyang inalis ang mga natitira at nanunuyong hibla ng buhok na minsang naging palamuti ng kanyang pagkababae. Nang matapos siya, tiningnan niya ang kanyang sarili, hindi na bilang isang biktimang nawalan, kundi bilang isang mandirigmang tinatanggap ang kanyang mga pilat. Isang mapakla, ngunit matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang muling pagsilang ay formal nang nagsimula. Ngunit ang bagong sibol na tapang na ito ay mabilis na masusubok. Habang nag-aayos ng kanyang higaan si Espe, nakita niya ang paglapit ng isang bulto ng tao sa labas ng pintuan ng silid. Hindi isang taong naghahanap o nagnanais magbigay ng tulong sa mga mahihirap sa ospital. Sa gitna ng pasilyong amoy gamot at disimpektante, tumayo si Doña Trivela nang may pagmamalaki at pandidiri sa kanyang paligid. Ang matanda ay hindi pumunta roon upang magpakita ng malasakit sa kanyang naghihingalong manugang. Marahas at walang anumang babala, inihagis niya ang isang manipis na folder sa paanan ni Espe. "Pirmahan mo na yan. Huwag ka nang matigas ang ulo, Espe. Matagal nang hinihintay ng anak ko ang kalayaan niya sa'yo para makasal na sila ng maayos ni Thyra." Tinitigan ni Espe ang manipis na folder na inihagis ng kanyang biyenan sa paanan ng higaan. Ang mga matang dati ay laging nakayuko bilang tanda ng paggalang ay unti-unting umangat. Salubong ang nanlilisik na paningin ni Doña Trivela. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay naging mabigat, pinupuno ng puot at pagmamaliit na matagal nang inihahasik ng matanda. "Huwag mo nang patagalin ito, Espe. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan." Matigas na utos ni Doña Trivela habang naghahalukip-kip. Ang mga mamahaling alahas nito ay kumikinang sa ilalim ng maputlang ilaw ng ospital. "Huwag kang mag-ilusyon na babalikan ka pa ng anak ko. Kung gusto mo pang magpatuloy ang pagpapagamot mo sa basurahang ospital na ito, susunod ka. Isang tawag ko lang sa Board of Directors, ipapatigil ko ang charity fund na ginagamit ninyo. Wala kang laban sa amin. Kaya tanggapin mo na ang kapalarang pabigat ka lang sa mundo." Isang malamig na panginginig ang gumapang sa gulugod ni Espe, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkamangha sa kasamaan ng kaharap. Kinuha niya ang asul na panulat sa maliit na mesa. Nakita niya ang mabilis na pag-angat ng gilid ng labi ng kanyang biyenan, isang ngiti ng tagumpay. Ngunit sa halip na isulat ang kanyang pangalan, sa ibaba ng pahina, kung saan nakasaad na inaamin niya ang mga gawa-gawang kasalanan, idiniin ni Espe ang dulo ng panulat sa mismong gitna ng dokumento. Buong lakas niyang iginuhit ang isang malaking X bago niya pinunit ang mga papel ng pira-piraso. "Maaaring wala akong yaman, Doña Trivela, pero hindi ko ibebenta ang natitira kong dignidad para sa kaligayahan ng mga taong walang konsensya." Nangangatog, ngunit buo ang tinig ni Espe habang tinitingnan ang mga punit na papel na dahan-dahang nahuhulog sa sahig. Sa pagkakataong iyon, habang pinagmamasdan niya ang pagbagsak ng mga piraso, tila isang lumang kadena na puno ng kalawang ang tuluyang nakalas mula sa kanyang dibdib. Gumaan ang kanyang paghinga, isang patunay ng kalayaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Namilog ang mga mata ng matanda sa matinding galit. Ang paglaban ng isang taong itinuturing niyang mas mababa pa sa lupa ay isang malaking sampal sa kanyang kaakuhan. Itinaas nito ang kanyang kanang kamay. Inihanda ang sarili upang paliparin ang isang malakas na sampal sa namumutlang mukha ni Espe. Ngunit bago pa man tumama ang palad ng matanda, isang malakas at matipunong braso ang humarang sa hangin. Nahawakan ng mahigpit sa pulso si Doña Trivela. Napigilan sa mismong ere ang masamang balak. Si Dr. Theron Almeda ay nakatayo sa likuran ng matanda. Ang kanyang anyo ay nagpapamalas ng isang kalmadong awtoridad na hindi kayang tibagin.
Sa loob ng ospital na ito, pasyente ko siya at ako ang masusunod. Wika ni Theron, ang kanyang boses ay mababa, ngunit may dalang lamig na tumatagos sa buto. Labag sa patakaran, ang manakit o manggulo ng may sakit. Maari na kayong umalis, senyora. Bago pa ako tumawag ng mga gwardya upang kaladkarin kayo palabas. Sa matinding kaba at pagkapahiya, marahas na binawi ni Doña Trivela ang kanyang kamay at nagmamadaling lumabas ng silid. Nag-iiwan ng masasamang tingin na tila isinusumpa ang lahat ng naroroon. Nang mawala ang presensya ng matanda, unti-unting nawala ang adrenaline na nagpatapang kay Espe. Nang hina ang kanyang mga tuhod at muntik na siyang bumagsak, ngunit mabilis siyang nasalo ng mga bisig ni Theron. Isinandal ng doktor ang ulo ni Espe sa kanyang malapad na dibdib. Pikit matang hinayaan ni Espe ang sarili na makaramdam ng ginhawa sa yakap na iyon. Amoy malinis na tela at pamilyar na gamot ang damit ng lalaki. Isang halimuyak na nagbibigay sa kanya ng labis na kapanatagan at kapayapaan na hindi niya nakuha sa sariling asawa. Habang maingat na inaalalayan ni Theron ang dalaga pabalik sa higaan, may isang maliit na bagay ang nakawala mula sa loob ng damit ni Espe. Ang kwintas na may palawit na hilaw na dyade na hugis kalahating buwan ay lumaylay sa paningin ng doktor. Natigilan si Theron. Tinitigan niya ng maigi ang mga nakaukit na linya sa lumang bato. Ang disenyo nito ay hindi pangkaraniwan. Eksaktong-eksakto ito sa sagisag na nakaimprinta sa mga lihim na dokumento ng pinakamalaking nagbibigay ng pondo sa kanilang ospital, ang pamilya Calderon. Samantala, sa isang mamahaling opisina sa kabilang bahagi ng lungsod, ibinabato ni Tharico ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa matapos marinig ang ulat ng kanyang ina. Labis ang kanyang pagkayamot dahil hindi nila nakuha ang pirma ni Espe. Dahil sa kawalan ng pasensya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dublehin ang ibabayad sa mga tiwaling opisyal upang pabilisin ang paggawa ng pekeng titulo ng lupa. Wala siyang pakialam sa batas. Ang mahalaga ay makuha ang pera. Ngunit ang hindi alam ni Tharico at ng kanyang buong pamilya, isang napakalaking unos ang paparating na sa kanilang pintuan. Sa pribadong paliparan ng Baguio, isang matandang lalaking may maputing buhok at matikas na tindig ang pababa mula sa kanyang eroplano. Si Don Alarico Calderon, ang pinakamakapangyarihang pinuno ng korporasyon. Ang bawat paglapat ng kanyang kahoy na baston sa sementadong daan ay nagiiwan ng bigat ng autoridad at babala. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang nawawalang bahagi ng kanyang nakaraan, handang durugin ang sino mang hahadlang sa kanyang daan. Ang makapal na hamog na bumabalot sa umaga ng Baguio ay tila isang malamig na kumot na nagkukubli sa mga matatandang lihim ng lungsod. Sa gitna ng isang inabandonang lupain, kung saan naroon ang maliit na taniman ng mga bulaklak ni Espe, nakatayo ang isang matikas, ngunit nangungulilang figura. Si Don Alarico Calderon, sa kabila ng kanyang bilyon-bilyong yaman, ay tila isang pangkaraniwang matandang nawalan ng direksyon habang pinagmamasdan ang mga lantang halaman ng hortensya. Bawat pagdiin ng kanyang tungkod sa malambot na lupa ay may kasamang bigat ng isang amang ilang dekada nang naghahanap sa kanyang nag-iisang anak na babae, ang ina ni Espe, na minsang tumira at nag-alaga sa kapirasong lupang ito bago tuluyang nawala. Habang tahimik na nagluluksa ang matandang bilyonaryo sa kabilang bahagi ng hardin, dahan-dahang pumasok si Espe mula sa sirang bakod sa likuran. Suot ang isang simpleng bonet upang itago ang kanyang nakalbos na ulo at isang makapal na jacket laban sa lamig. Pilit niyang nilalabanan ang panghihina ng kanyang katawan. Tumakas siya mula sa ospital, taglay ang isang malinaw na layunin. Hanapin ang tanging alaala ng kanyang nakaraan. Noong gabing pinalayas siya ni Tharico sa gitna ng unos, natitiyak niyang nahulog sa damuhan ang kanyang kwintas na may palawit na hilaw na jade nang itulak siya palabas ng tarangkahan.
Iyon na lamang ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanya sa pamilyang hindi niya nakilala. Lumuhod si Espe sa madulas na putik, maingat na kinakapa ang mga tuyong dahon at basag na paso ng kanyang mga paboritong bulaklak. Ngunit bago pa man niya makita ang kanyang hinahanap, nahagip ng kanyang paningin ang dalawang figurang masayang naglalakad sa gitna ng daanan. Sina Thariko at Thyra, nakasuot ng mga mamahaling damit at nag-aakbayan na tila sila ang nagmamay-ari ng buong mundo. Itinuturo ni Thariko ang mga bahagi ng lupa. Maliwanag na ipinagmamalaki sa kanyang kabit kung paano nila papatagin ang lugar upang ibenta sa korporasyon. Isang kumikinang na bagay na nakabaon sa putikan ang nakapukaw sa atensyon ni Thyra. Yumuko ang babae at dinampot ang kapirasong bato. Pinunasan niya ang dumi gamit ang kanyang mamahaling panyo at doon lumantad ang natatanging ganda ng hugis, kalahating buwan na jade. Babe, look at this. Parang antigong alahas. Bagay kaya sa suot ko? Malanding tanong ni Thyra habang walang anumang paggalang na isinabit ang kwintas sa kanyang maputing leeg. Kumulo ang dugo sa mga ugat ni Espe. Ang pambabastos sa alaala ng kanyang ina sa mismong harapan niya ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang dibdib. Nakalimutan niya ang kanyang karamdaman at ang kanyang kahinaan. Handa na siyang lumabas mula sa pinagtataguan upang bawiin ang pag-aaring pilit na ninanakaw sa kanya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang mainit at malapad na palad ang mahigpit na pumulupot sa kanyang baywang, habang ang isa pang kamay ay maingat na tumakip sa kanyang mga labi upang pigilan ang anumang salitang lalabas. Hihinga sana ng malalim si Espe upang magpumiglas, ngunit ang pamilyar na amoy ng malinis na tela at mahinang halimuyak ng disinfektante ay mabilis na nagpakalma sa kanyang nagwawalang isipan. Si Dr. Theron. Sinundan siya nito mula sa ospital upang tiyaking ligtas siya. Inilapit ng doktor ang kanyang mukha sa tainga ng dalaga. Ang kanyang maiinit na hininga ay dumampi sa malamig na balat ni Espe, nagdudulot ng isang kakaibang panginginig na hindi sanhi ng takot. Huwag mong sayangin ang galit mo sa maling pagkakataon. Mahinang bulong ni Theron. Ang kanyang dibdib ay nakadikit sa likuran ni Espe habang pilit nitong pinapakalma ang nanginginig na pasyente. Ang taong lumalaban ng padalos-dalos ay laging talo. Gagamitin natin ang utak natin, hindi ang emosyon. Hayaan mo silang mag-ilusyon sa ngayon, hanggang sa sila mismo ang maghukay ng sarili nilang libingan. Unti-unting lumuwag ang pagkakatikom ng mga kamao ni Espe. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang taong nag-iisip para sa kanyang kapakanan at handang sumalo sa kanyang mga laban. Ang labis na galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mabilis, ngunit mahinahong pagkabog ng puso. Ang pagiging malapit ng katawan ni Theron sa kanya sa gitna ng mga matataas na damo ay nagbigay ng isang matibay na silungan, isang pakiramdam ng pagka-espesyal na pilit, pinagkait ng kanyang nakaraan. Sa parehong sandali, naglakad patungo sa kinaroroonan ni Thariko, ang matikas na si Don Alarico, kasunod ang kanyang mga personal na abogado. Mabilis na nag-iba ang anyo ni Thariko at Thyra, nagpakita ng labis na paggalang na tila mga maamong tupa sa harap ng isang hari. Inilahad ni Thariko ang kanyang kamay upang formal na batiin ang bilyonaryo, ngunit ang mga mata ng matandang Calderon ay hindi nakatuon sa peking ngiti ng lalaki. Ang paningin ni Don Alarico ay nanigas at tila napako ng tuluyan sa dibdib ni Thyra, kung saan malinaw na nakasabit ang pamilyar at natatanging kwintas na gawa sa hilaw na jade, ang parehong alahas na ginawa niya mismo para sa kanyang anak 4 na dekada na ang nakararaan. Ang mga mata ni Don Alarico ay nanatiling nakapako sa kwintas na nakasabit sa leeg ni Thyra. Naramdaman ng matanda ang labis na panginginig ng kanyang mga tuhod, isang reaksyon ng katawan sa matagal nang inaasam na kasagutan na pilit na inilalayo sa kanya ng panahon. Napansin ni Thyra ang kakaibang kislap ng pananabik at pangungulila sa mga mata ng bilyonaryo.
Gamit ang kanyang pagiging tuso at matalas na pakiramdam sa pera, mabilis niyang iniba ang kanyang pamamaraan. Hinawakan niya ang palawit na jade, nagpakawala ng isang mapagkunwaring buntong hininga at nagsimulang maghabi ng kwento. Sir, pamana pa po ito sa akin ng yumao kong ina. Isang mahirap na babae na namatay nang hindi ko man lang nakikilala ang tunay kong pamilya. Madramang pahayag ni Thyra gamit ang mga detalyeng madalas niyang marinig noon mula sa mga kwento ni Espe. Panandali ang natigilan si Tarico. Nanlalaki ang mga mata sa lantarang kasinungalingan ng kanyang kabit. Ngunit nang makita niya ang unti-unting paglambot ng mukha ng matandang bilyonaryo, mabilis siyang sumakay sa agos ng panlilinlang upang palapitin ang kanilang sarili sa pamilya Calderon. Tahimik na nanggigil si Espe mula sa kanyang pinagtataguan habang inaalalayan siya ni Theron palabas ng lupain, baon ng isang matinding udyok na bawiin ang kasaysayang pilit na ninanakaw ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Sa kabilang dako ng lungsod, sa tahimik na silid ng ospital, tinanggap ni Espe ang huling patak ng kemikal sa kanyang ugat para sa kanyang huling session ng chemotherapy. Pumasok ang pangunahing manggagamot na may dalang mga dokumento ng kanyang huling pagsusuri. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng doktor ay tila masaganang hamog na dumilig sa natuyong lupa ng kanyang kaluluwa. Lumiit ng malaki ang bukol sa kanyang katawan at mataas ang posibilidad ng tuluyang paggaling. Sa pagkakataong yon, hindi luha ng pighati ang dumaloy sa kanyang mga pisngi, kundi maligamgam na luha ng pasasalamat. Ang katawang minsan nang isinuko sa kamatayan ay nakahanap ng panibagong dahilan upang lumaban para sa bukas. Nang mag-isa na lamang siya kasama si Dr. Theron na nag-aayos ng kanyang dextrose, na naigang isang malalim na pangangailangan na magbahagi ng kanyang pasanin. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagkabata bilang isang ulila sa Baguio at ang kwintas na gawa sa hilaw na jade na tanging pag-aari niya bago pa man siya magkaroon ng muwang sa mundo. Ang mismong kwintas na inagaw at ginagamit ngayon ng babaeng kumuha ng kanyang asawa. Habang nakikinig, unti-unting napagtatagpi-tagpi ni Theron ang mga piraso ng isang napakalaking palaisipan sa kanyang isipan. Bilang tanda ng kanyang taos-pusong pasasalamat sa lalaking hindi siya iniwan sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, maingat na iniabot ni Espe ang isang maliit na ibong papel na kanyang itinupi mula sa lumang reseta. Tinanggap iyon ni Theron para sa isang doktor na madalas na nababalot ng lamig at pagiging seryoso. Isang tipid ngunit napakatamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na nagbigay ng isang tahimik na pangako ng pag-iingat at pagmamahal na hindi nangangailangan ng anumang salita. Ngunit hindi mapakali ang isipan ni Theron sa mga hinalang namumuo sa kanyang dibdib. Nang tuluyan ng makatulog si Espe, palihim siyang nagtungo sa pinakailalim na bahagi ng ospital kung saan nakatago ang mga lumang record. Matagal niyang hinanap ang mga dokumento mula sa araw na unang ipinasok si Espe sa kanilang pasilidad, mga papeles na naglalaman ng kanyang orihinal na pagkakakilanlan bago pa man niya dalhin ang apelyido ng mga De La Vega. Nang matagpuan niya ang kupas at maalikabok na folder, maingat niya itong binuksan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid-aklatan. Inilabas niya ang kopya ng lihim na ulat ng pamilya Calderon na ibinigay sa kanya ng ospital at itinapat ito sa lumang birth certificate ng kanyang pasyente. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat at ang kanyang mukha ay mabilis na nawalan ng kulay dahil sa matinding pagkagulat. Sa harap ng kanyang mga mata, ang mga letrang nakalimbag sa nanginginig niyang kamay ay nagkukumpirma sa isang katotohanang magpapabagsak sa kaharian ng mga manlilinlang. Ang mga lihim, gaano man ibaon sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, ay laging hahanap ng daan patungo sa liwanag. Hindi sinayang ni Dr. Theron Almeda ang mga sumunod na araw matapos matuklasan ang napakalaking katotohanan
Sa loob ng silid-aklatan ng ospital, ginamit niya ang lahat ng kanyang ugnayan at palihim na nakipagkita sa isang matalik na kaibigan na ngayon ay nagsisilbing isa sa mga pinagkakatiwalaang abogado ng pamilya Calderon. Sa kanilang tahimik na pag-uusap, isang nakababahalang impormasyon ang lumutang. Unti-unting gumagalaw si Tyra sa likod ng mga nagtitiwalang mata ni Don Alarico. Nag-aalok ng malaking halaga upang suhulan ang mga tauhan ng laboratorio na nakatakdang magsagawa ng pagsusuri sa kanyang dugo. Ang labis na kasakiman ng kabit ni Tharico ay wala ng kinikilalang hangganan, ngunit hindi makapapayag si Theron na muling manalo ang pandaraya. Upang maihanda ang isipan ng kanyang pasyente sa napakalaking laban na paparating, dinala ni Theron si Espe sa isang mataas na burol kung saan tanaw na tanaw ang buong lambak ng Baguio. Ang malamig at dalisay na hangin na nagmumula sa mga matatayog na puno ng pino ay marahang humaplos sa mukha ni Espe, nagbibigay ng pansamantalang kaluwagan sa kanyang pagod na katawan. Habang nakatunghay sila sa kalawakan ng lungsod, inilabas ni Theron mula sa kanyang bag ang lumang folder na naglalaman ng katibayan ng kapanganakan at ang lihim na ulat ng investigasyon ng mga Calderon. Inilatag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng isang kahoy na mesa upang mismong mga mata ni Espe ang makasaksi sa katotohanang matagal nang ninakaw mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Espe habang binabasa ang mga pangalan at sinusundan ang mga pamilyar na marka sa papel na tumutugma sa hugis ng kanyang nawawalang kwintas. Ang bawat letra ay tila bumibigat sa kanyang paningin. Tumingala siya kay Theron, naghahanap ng paglilinaw mula sa mukha ng doktor na nananatiling kalmado ngunit seryoso. Hindi ka isang ulilang pinabayaan sa tabi ng daan. Malalim at buo ang tinig ni Theron habang ipinapaliwanag ang nakaraan. Ikaw si Tesperia Maria Clara Calderon, ang nag-iisang nawawalang tagapagmana ng bilyon-bilyong imperyo ng lalaking niloloko, ngayon ng mga taong sumira sa buhay mo. Isang matinding pagyanig ang naramdaman ni Espe sa kanyang buong pagkatao. Umatras siya ng ilang hakbang, nanginginig ang mga tuhod habang pilit na inilalayo ang sarili sa mga dokumentong nakapatong sa mesa. Umiling siya ng paulit-ulit, tumatanggi sa bigat ng responsibilidad at sa malaking gulong nakakabit sa kapangyarihang iyon. Ayaw na niyang bumalik sa magulong mundo ni Tharico at Tyra. Ang tanging panalangin niya mula nang malampasan ang bingit ng kamatayan ay isang tahimik na pamumuhay kung saan hindi na siya masasaktan pa. Gusto ko lang ng katahimikan, Doc. Garalgal ang boses ni Espe. Ang kanyang mga mata ay nag-uunahan sa pagpapalabas ng luha. Pabayaan na natin sila. Natatakot na akong lumaban. Baka sa susunod, tuluyan na nilang patayin ang natitira kong pag-asa. Lumapit si Theron, hindi upang pilitin siya, kundi upang maging haligi niya sa panahong pinanghihinaan siya ng loob. Hinawakan nito ng mahigpit ngunit puno ng pag-iingat ang magkabilang balikat ng dalaga. Inihaharap ito sa kanyang direksyon upang iparamdam na hindi ito nag-iisa sa laban. Ang kapayapaan ay hindi hinihingi sa mga taong umapak sa iyo, Espe. Ipinaglalaban ito. Hindi ko hahayaang manatili ka sa dilim habang nagpapakasasa ang mga halimaw sa liwanag na dapat ay sa iyo. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpabagsak sa mga pader na itinayo ni Espe upang protektahan ang sarili. Nanghina ang kanyang buong katawan at kusa siyang napasubsob sa malapad na dibdib ng doktor. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, pinahintulutan niya ang sarili na maging mahina sa harap ng isang lalaki nang walang anumang takot na husgahan o itaboy. Isang matibay na pares ng mga braso ang pumulupot sa kanyang likuran, nagbibigay ng isang ligtas na kanlungan habang tahimik na binabasa ng kanyang mga luha ang damit ni Theron. Habang naghahanap ng lakas si Espe sa piling ng taong nagligtas sa kanya, isang mapanganib na galaw naman ang isinasagawa sa loob ng marangyang mansyon na minsang naging impyerno niya.
Batid ni Thyra na ang pera ay hindi palaging sapat upang takpan ang lahat ng butas ng batas, lalo na kung ang mismong matandang bilyonaryo ay nagpapakita ng labis na pagdududa. Kailangan niya ng isang tunay at malakas na ebidensya upang tuluyang mapasakamay ang kayamanan. Sa kanyang paghalungkat sa mga lumang gamit na itinapon sa madilim na bodega, nakita niya ang isang lumang suklay na gawa sa kahoy na pag-aari ng itinaboy na asawa ni Thariko. Maingat niyang hinugot ang isang mahabang hibla ng buhok na may kasama pang ugat, isang maliit na piraso na magiging susi upang ganap na nakawin ang pagkatao ng babaeng nagmamay-ari nito. Ginamit ni Thyra ang ninakaw na hibla ng buhok mula sa lumang suklay ni Espe upang linlangin ang tadhana. Ang resulta ng pagsusuri ng dugo at pinagmulang lahi ay lumabas na positibo, na nagpapatunay na ang babaeng may mapanlinlang na ngiti ang siyang nawawalang tagapagmana ng mga kalderon. Nanginginig ang mga kamay ni Don Alarico habang binabasa ang nakasulat sa puting papel. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kagalakan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Agad niyang binuksan ang pintuan ng kanyang mansyon at ang kanyang malawak na kaban para sa 2 taong akala niya ay kabilang sa kanyang dugo. Sa loob ng ilang linggo, ang buhay ni Thariko at Thyra ay naging isang walang katapusang pagdiriwang ng luho at kapangyarihan. Nilisan nila ang kanilang lumang buhay at lumipat sa marangyang bahay ng mga kalderon, kung saan ang bawat utos nila ay sinusunod ng mga katulong. Walang habas silang gumagastos ng salapi mula sa pondo ng korporasyon, bumibili ng mga sasakyang kasing mahal ng isang maliit na gusali at nagsusuot ng mga alahas na kumikinang ng higit pa sa kanilang mga budhi. Si Thariko, sa kanyang labis na kayabangan, ay nagsimulang makipag-ugnayan sa mga tiwaling negosyante upang gamitin ang pangalan ng korporasyon sa mga ilegal na transaksyon at paglalaban ng pera. Akala nila ay tuluyan na nilang nabaon sa limot ang babaeng itinapon nila sa gitna ng unos. Ngunit sa bawat hakbang ng kanilang kasakiman, may mga matang matalas na nagmamasid sa dilim. Si Talia, ang nurse na may matibay na paninindigan, ay hindi tumigil sa kanyang lihim na pag-iimbestiga. Sa tulong ni Dr. Theron, matagumpay niyang nakuha ang mga kopya ng mga pekeng titulo ng lupa at ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga kahina-hinalang galaw ng pera ni Thariko. Ang bawat piraso ng ebidensya ay maingat nilang tinipon, tila mga bahagi ng isang bitag na dahan-dahang sumasara sa leeg ng mga manlilinlang. Samantala, isang bagong tesperya ang isinilang mula sa loob ng ospital. Ang buhok ni Espe, na dati ay mahaba at alon-alon, ay gupit na ngayon ng maikli at maayos, na nagbibigay sa kanya ng anyong puno ng awtoridad at tapang. Wala na ang maluluwag na damit ng isang pasyente. Pinalitan ito ng isang eleganteng itim na terno na tila baluti ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang mga mata, na dati ay punong-puno ng takot, ay naglalabas na ngayon ng isang malamig at matalim na liwanag na kayang tumunaw sa anumang kasinungalingan. Sa tulong ng mga personal na koneksyon ni Theron, palihim na nakapasok si Espe sa loob ng tanggapan ni Don Alarico sa isang oras na walang sinumang makapapansin. Nang magtama ang paningin ng matanda at ng dalagang nakatayo sa kanyang harapan, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa buong silid. Hindi sumigaw si Espe, hindi siya nagmakaawa, at hindi rin siya nagpakita ng galit. Sa halip, lumapit siya ng dahan-dahan sa bintanang tanaw ang mga bundok ng Baguio at nagsimulang humuni ng isang malambing at napakalungkot na awitin. Isang sinaunang kanta ng pagpapatulog na tanging ang anak na babae ni Don Alarico ang nakakaalam. Isang himig na itinuro sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Natigilan ng matandang bilyonaryo. Ang kanyang baston ay bahagyang nawala ng balanse sa kanyang kamay, habang ang kanyang puso ay tila hinahaplos ng isang pamilyar na gunita.
Ang boses ni Espe ay nanginginig sa damdamin. Bawat nota ay nagdadala ng katotohanang hindi kayang ibigay ng anumang papel o pagsusuri ng dugo. Isang lihim na kasunduan ng nabuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng dugo at ng sakit ng nakaraan. Isang planong walang sinumang makahahadlang. Kinabukasan, ang mukha ni Thariko ay lumabas sa lahat ng pambansang telebisyon. Nakaupo siya sa isang marangyang entablado, suot ang isang mamahaling relos at mayabang na ngiti. Formal niyang ipinahayag ang pagsisimula ng isang dambuhalan proyekto sa ari-arian ng mga Calderon habang kasiping ang kanyang fiancé na si Tira. Sa gitna ng panayam, isang nakasusulasok na pahayag ang kanyang binitawan tungkol sa kanyang yumaong asawa. Tinawag niya itong isang babaeng may sakit sa pag-iisip na tuluyan nang naglaho dahil sa sariling mga pagkakamali. Ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Hindi alam na ang bawat salitang kanyang binibitawan ay naitatala na sa kasaysayan ng kanyang sariling pagbagsak. Sa gitna ng mataong palengke ng Baguio, kung saan ang amoy ng sariwang gulay at basang lupa ay humahalimuyak, isang marangyang sasakyan ang huminto, na tila ba isang hiyas sa gitna ng tumpok ng mga basura. Lumabas si Doña Trivela, suot ang kanyang pinakamahal na mga hiyas na kumikinang ng higit pa sa nararapat sa ilalim ng sikat ng araw. Naglalakad siya ng may labis na pagmamalaki. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang pagtapak sa dangal ng mga taong kanyang nadadaanan. Huminto siya sa tapat ng pwesto ni Mang Tiban, ang matandang kargador na minsang nagligtas kay Espe. Sa harap ng maraming tao, walang awa niyang nilait ang kahirapan ng mga manininda. Ipinagmamalaki ang bagong kapangyarihan ng kanyang anak na si Thariko bilang bahagi na ngayon ng pamilya Calderon. Ang kanyang panunuya ay tila isang malupit na hagupit sa puso ng mga taong walang ibang mithiin kundi ang mabuhay ng marangal. Hindi kalayuan sa kinaroroonan ng matanda. Sa loob ng isang sasakyang may madilim na salamin, ay tahimik na nagmamasid si Espe. Wala na ang kaba at pangangatog ng kanyang mga kamay. Nakaupo siya ng tuwid. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng anyong puno ng determinasyon at misteryo. Pinagmamasdan niya ang kanyang biyenan, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na habag. Nakikita niya sa mukha ni Doña Trivela ang isang uri ng pagkagutom sa kapangyarihan na kailanman ay hindi mapupuno ng salapi. Ramdam ni Espe ang bigat ng pighati para sa mga taong nasa labas, ang mga taong naging anghel niya sa panahon ng kanyang kadiliman, habang ang babaeng ito ay patuloy na naghahasik ng lason. Hayaan mo siya, Espe. Ang mga taong lumilipad ng masyadong mataas dahil sa nakaw na pakpak ay laging bumabagsak ng masakit. Mahinang wika ni Doktor Theron habang nakaupo sa tabi niya. Napansin ni Theron ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Espe dahil sa lamig ng aircon sa loob ng sasakyan at marahil ay dahil na rin sa emosyong namumuo sa dibdib nito. Nang walang anumang pag-aalinlangan, hinubad ng doktor ang kanyang itim na blazer at maingat itong isinampay sa mga balikat ni Espe. Ang init na nagmumula sa suot ni Theron ay tila isang yakap na nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Nanatiling malapit ang kanyang mukha sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangako na hindi niya ito pababayaan sa laban na mangyayari ngayong gabi. "Handa ka na ba, senyora?" tanong ni Theron. Ang kanyang boses ay may himig ng paghanga at paggalang. Isang matamis, ngunit matapang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Espe. "Handa na ako, Dok. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mga taong inalipusta nila." Dumating ang gabi ng pinakahihintay na piging para sa paglulunsad ng bagong proyekto ng mga Calderon. Ang buong mansyon ay nababalot ng liwanag ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nagtitipon-tipon. Ang bawat isa ay may dalang mga regalo at huwad ng ngiti para sa mga bagong bida ng gabi.
Sina Tariko at Tyra ay nakatayo sa gitna ng serye ng mga mamahaling palamuti. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman at maling paniniwala na kanila na ang buong mundo. Hindi nila batid na ang katahimikang bumabalot sa kapaligiran ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi ang simula ng isang unos na wawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapang itayo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Sa isang madilim na sulok ng pasilyo, bago buksan ang mga pinto ng malaking bulwagan, huminto si Espe at huminga ng malalim. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay malayo na sa Espe na minsang naggupit ng sariling buhok dahil sa sakit at kawalan ng pag-asa. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi noon ay naging kristal na sandatan niya ngayon. Ang tanging katanungan na lamang na naiwan sa hangin habang dahan-dahan niyang inihahakbang ang kanyang paa patungo sa liwanag. Pagkatapos ng gabing ito, may matitira pa kaya sa dangal ng mga De La Vega kapag ang katotohanan ay tuluyan nang bumungad sa harap ng lahat? Ang dambuhalang bulwagan ng mansyon ay nababalot ng isang uri ng katahimikang tila nagbababala ng isang malakas na pagputok. Ang bawat chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ay naglalabas ng liwanag na tumatama sa mga mukha ng mga panauhin. Ngunit ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa entablado kung saan nakatayo si Don Alarico Calderon. Sa tabi niya, si Thyra ay nakangiti ng buong tamis, suot ang isang pulang kasuotan na tila sumisimbolo sa kanyang inaakalang tagumpay, habang si Tariko ay nakatayo sa likuran na tila isang prinsipe ng kasinungalingan. Dahan-dahang lumapit ang matandang bilyonaryo sa mikropono. Ang bawat pagtapak ng kanyang ginto at kahoy na baston sa sementadong sahig ay nag-iiwan ng isang mabigat na tunog na tila nagbibigay ng ritmo sa kaba ng lahat. Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang boses ay naging malalim at may dalang awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ngayong gabi, ipapakilala ko ang tunay na tagapagmana ng pamilya Calderon, wika ni Don Alarico. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa madla. Ngunit bago ang lahat, kailangang malaman ng mundong ito ang isang mahalagang katotohanan. Ang babaeng nakatayo sa tabi ko, ang babaeng ipinakilala sa inyo bilang aking apo, ay hindi ang tunay na Tesperia Maria Clara. Siya ay isang manlilinlang na nagnakaw ng kasaysayan ng iba. Ang mga bulong na tila hangin sa gitna ng mga puno ay agad na kumalat sa buong bulwagan. Ang mukha ni Thyra ay mabilis na nawalan ng kulay, tila isang pinturang nabasa ng ulan at unti-unting nabubura. Bago pa man makapagsalita ang babae o makakilos si Tariko, ang malalaking pintuan ng Sanstiek ay dahan-dahang bumukas ng sabay na tila hinihiwa ang hininga ng lahat ng naroroon. Isang babaeng nakatayo ng tuwid, suot ang isang puting terno na kasing linis ng kanyang paninindigan, ang bumungad sa paningin ng lahat. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng anyong puno ng dignidad at kapangyarihan. Sa bawat dahan-dahang hakbang ni Espe patungo sa gitna ng entablado, ang mga tao ay kusang tumatabi upang bigyan siya ng daan. Ang kanyang anyo ay malayo na sa Espe, na minsang itinapon sa gitna ng unos. Siya ngayon ay isang reynang nagbabalik mula sa kamatayan. Nawala ng hawak si Tariko sa kanyang kristal na baso ng alak. Ang baso ay bumagsak sa matigas na sahig at nagkapira-piraso. Nagkalat ang pulang likido na tila dugo sa gitna ng karangyaan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at walang anumang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan, kundi ang isang pigil na hininga ng matinding takot. Espe, buhay ka? Ang tanging narinig na bulong mula sa nangangatal na mga labi ni Tariko. Hinarap ni Espe ang madla ng may kalmado ngunit matapang na ekspresyon. Ang katotohanan ay hindi kailanman mababaon sa limot. Gaano man karaming salapi ang gamitin ninyo para itago ito. Malakas at buo ang tinig ni Espe, na tila tumatagos sa bawat sulok ng bulwagan.
Sa isang mabilis na senyas mula kay Dr. Theron na nakatayo sa isang gilid, ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado ay nagliwanag. Doon ay lumantad ang lahat ng lihim na ayaw nilang mabunyag. Ang mga larawan ng mga pekeng dokumento, ang video ng pakikipagtalastasan ni Tyra sa isang tiwaling tauhan ng laboratorio, at ang ebidensya ng pagnanakaw ng kwintas na Judd mula sa may sakit na si Espe. Nakita rin ng lahat ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo ng korporasyon na ilegal na isinagawa ni Tarico. "You're a fake! Sinungaling ka!" Sigaw ni Thira habang sinusubukang lapitan si Espe. Ngunit mabilis siyang naharang ng mga gwardya. Ang kanyang magandang mukha ay naging parang isang maskara ng galit at desperasyon. Lumapit si Tarico kay Espe. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa braso ng asawa. Nagbabaka sakaling makuha pa ang awa nito. Ngunit marahas, ngunit may dignidad na iwinaksi ni Espe ang kamay ng lalaki. Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang bahagi ng kanyang damit na hinawakan ni Tarico bago niya ito binitawan sa sahig na tila isang basura. "Huwag mong dungisan ang apelyidong nananalaytay sa dugo ko, Tarico," wika ni Espe. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at walang bakas ng pag-aalinlangan. "Tapos na ang panahon ng iyong pananamantala." Habang ang mga tao ay abala sa pagkuha ng larawan at ang kaguluhan ay nagsisimulang sumiklab, ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng mansyon ay unti-unting lumalakas. Sa gitna ng pagkataranta, nakita ni Espe ang isang mabilis na pag-abot ni Tarico sa loob ng kanyang Amerikana. Isang matulis at makintab na piraso ng metal ang biglang humulbot at naglabas ng isang nakasisilaw na kislap sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier. Habang ang lalaki ay may balitang pinalitaw sa kanyang mga mata, ang isang huling desperadong hakbang ng isang halimaw na wala ng takasan. Ang kislap ng matulis na metal sa kamay ni Tarico ay tila isang kidlat na nagbadya ng kamatayan sa gitna ng nagliliwanag na bulwagan. Sa isang kisap mata, ang takot na namuo sa mga mata ng mga panauhin ay napalitan ng kaguluhan. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki kay Espe, isang mabilis at dambuhalang anino ang humarang sa daraanan nito. Si Dr. Theron, sa gitna ng panganib, ay hindi nag-atubiling itaya ang sariling buhay, gamit ang kanyang mga bisig na sadyang sinanay sa pagliligtas. Mabilis niyang nakuha ang pulso ni Tarico at sa isang duryob na pagpihit, ang matulis na bagay ay bumagsak sa sahig nang walang nagawang pinsala. Isang marahas na paghampas ng katawan ni Tarico sa malamig na marmol ang sumunod, habang ang mga gwardya at mga pulis ay mabilis na lumapit upang tuluyang sugpuin ang nagwawalang halimaw. Ang bawat paglapat ng mga bakal na posas sa mga pulso ni Tarico at Tyra ay tila isang hatol na nagtapos sa kanilang mahabang panahon ng panlilinlang. Si Tyra, na dati ay puno ng kayabangan, ay nagsimulang magsisigaw sa gitna ng kanyang desperasyon. Wala na ang kanyang hinhin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang kanyang fiancé. "Siya ang may kasalanan. Siya ang nagplano ng lahat. Pinilit niya lang akong makisali dahil sa pera ninyo," sigaw ni Tyra habang kinakaladkad siya ng mga awtoridad palabas. Ang kanilang pag-ibig na binuo sa kasalanan ay mabilis na gumuho. Naging isang maruming sisihan sa harap ng maraming tao. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang lumitaw mula sa karamihan. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan na ng kinang. Si Doña Trivela, na dati ay hindi kayang tingnan si Espe ng pantay, ay biglang lumuhod sa paanan ng dalaga. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng luha at takbo ng isip na tila isang taong nawala ng lahat. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng puting terno ni Espe. Ang kanyang mga tinig ay nanginginig sa pagsusumamo. "Espe, anak, parang awa mo na. Huwag mo namang hayaang mabulok sa kulungan ng asawa mo."
Alalahanin mo ang pinagsamahan ninyo. Isipin mo, Espe, nasa kanya ang bato mo. Ibinigay mo ang bahagi ng katawan mo para mabuhay siya. Papayag ka bang masayang lang ang sakripisyo mo sa loob ng rehas? Nanigas si Espe sa kanyang kinatatayuan. Ang banggit ng kanyang sakripisyo ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kamangmangan sa nakaraan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng kalmado, ngunit nakatutunaw na lamig. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang damit mula sa kamay ng matanda. Tila ba ayaw niyang madumihan ang kanyang bagong pagkatao. Ang batong iyon ay ibinigay ko para sa isang asawang marunong magmahal at magpahalaga, Doña Trivela. Mababa, ngunit mariing wika ni Espe, na tila bawat salita ay isang hatol ng langit. Ang nasa loob ng katawan niya ngayon ay hindi na tanda ng pag-ibig, kundi isang permanenteng marka ng aking pagkakamali na itinama na ng panahon. Hayaan ninyong ang batas ang maningil sa bawat luhang pumatak sa aking mga mata dahil sa inyong pamilya. Nang mailayo na ang mga manlilinlang at ang katahimikan ay muling lumukob sa malaking bulwagan, nakaramdam si Espe ng isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng lakas na kanyang ipinamalas ay tila biglang naglaho. Ang liwanag ng mga chandelier ay nagsimulang sumayaw sa kanyang paningin, at ang mga tinig sa paligid ay unti-unting naging malayo at malabo. Napansin ni Theron ang mabilis na pagputla ng mukha ni Espe at ang marahang pagpikit ng kanyang mga mata. Sa isang saglit, ang katawan ng dalaga ay kusa ng bumigay at dahan-dahang bumagsak. Mabilis na nasalo ni Theron ang nanghihinang katawan ni Espe bago pa man ito tuluyang tumama sa sahig. Binuhat niya ito ng buong pag-iingat. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pag-aalala na higit pa sa obligasyon ng isang doktor. Ang huling narinig ni Espe bago tuluyang lumukob ang kadiliman sa kanyang ulirat ay ang nagmamadali at nanginginig na tinig ni Theron na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan, tila isang panalangin sa gitna ng isang bagong unos na hindi nila inaasahan. Ang silid ng ospital ay nababalot ng isang mapayapang katahimikan, malayo sa ingay at gulo ng nagdaang piging. Sa loob ng ilang araw, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-agos ng hangin mula sa bintana at ang mahinahong paghinga ni Espe habang ito ay nasa ilalim ng isang mahimbing na pagkakaidlip dahil sa labis na pagkapagod ng kanyang katawan at isipan. Hindi umalis sa kanyang tabi si Dr. Theron Almeda sa kabila ng kanyang sariling kapaguran. Nanatili siyang tapat na tanod, maingat na binabantayan ang bawat paggalaw ng mga daliri ng dalaga at ang bong ng kanyang mga pisngi na unti-unti nang bumabalik sa dati nitong sigla. Ang bawat pagtulo ng likido mula sa dextrose ay tila isang orasan na nagbibilang ng sandali ng kanyang muling paggising. Sa bawat oras na lumilipas, ang mga panalangin ni Theron ay tahimik na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Isang pakiusap sa langit na huwag nang bawiin ang buhay na kailan lang ay muling natagpuan ang dahilan upang lumaban. Habang ang katahimikan ay nagahari sa silid ni Espe, isang malupit na kabaligtaran naman ang nagaganap sa loob ng madilim at masikip na rehas ng bilangguan. Si Tarico ay nakahandusay sa malamig na semento, namimilipit sa tindi ng sakit, na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang katawan. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang sigaw. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang sumusuko dahil ang bato na minsang inialay ni Espe ng may dalisay na pag-ibig ay nagsisimula ng maghimagsik dahil sa kawalan ng salapi upang tustusan ng napakamahal na mga gamot na pumipigil sa pag-ayaw ng kanyang katawan sa bagong organo. Ang mismong sakripisyo ng kanyang asawa ay naging mitsa ng kanyang sariling pagdurusa. Ang karma ay dumating hindi sa anyo ng isang mabilis na hatol, kundi sa isang mabagal at masakit na proseso ng pagkabulok ng kanyang sistema.
Isang permanenteng paalala ng kanyang kataksilan. Sa kabilang dako, si Thyra ay patuloy na nakikipaglaban sa sarili niyang mundo sa loob ng isang pasilidad para sa kalusugang pangkaisipan, habang si Doña Trivela ay naglalakad sa mataong palengke ng Baguio. Wala na ang dati niyang mamahaling mga hiyas. Ang suot niya ngayon ay mga lumang damit na halos hindi napansinin sa gitna ng maraming tao. Sa gitna ng ingay ng palengke, tila isa na lamang siyang karaniwang tao, malayo sa marangyang buhay na minsan niyang kinagisnan. Ang matandang reyna ng kasamaan ay napilitang mamulot ng mga tirang gulay at basura upang may maisubo sa gutom na sikmura, habang ang mga taong minsang nilait niya ay tinitingnan na lamang siya ng may matinding habag at pandidiri. Dahan-dahang imulat ni Espe ang kanyang mga mata, sinalubong ng malambot na sinag ng araw na tumatagos sa kurtina. Ang unang nakita niya ay ang nakayukong ulo ni Theron sa gilid ng kanyang higaan. Ang kamay ng doktor ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang palad, kahit ito ay nahihimbing na. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Espe, isang nangiting punong-puno ng pag-asa at kagaanan ng loob. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Don Alarico na may basang mga mata, tahimik na nagpapasalamat sa muling pagbabalik ng kanyang apo. Ang init ng palad ni Theron ay tila isang pangako ng bagong simula, isang pag-ibig na hindi humihingi ng anumang kapalit, kundi ang makitang masaya at malusog ang taong kanyang pinoprotektahan. Maingat na gumalaw si Espe upang hindi magising ang pagod na doktor, ngunit sadyang matalas ang pakiramdam ni Theron. Agad itong nagising at sinalubong ang paningin ni Espe nang may labis na kagalakan at ginhawa. Hinaplos ni Theron ang pisngi ng dalaga, isang haplos na puno ng paghanga at pag-iingat. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto, at ang tanging mahalaga ay ang kanilang pagiging magkasama sa gitna ng lahat ng pinagdaan ng unos. Gayunpaman, ang sandali ng kanilang kaligayahan ay panandaliang naantala nang pumasok ang punong manggagamot ng ospital. Ang kanyang mukha ay seryoso habang hawak ang isang puting sobre na naglalaman ng resulta ng huling pagsusuri sa buong katawan ni Espe matapos ang kanyang operasyon at mahabang gamutan. Tumingin ang doktor kay Theron at kay Don Alarico bago dahan-dahang binuksan ang sobre sa harap ng lahat. Ang tunog ng papel na nalulukot ay tila mas malakas pa sa tibok ng puso ni Espe sa mga sandaling iyon. Lahat ay naghihintay ng hatol, isang pinal na sagot kung tuluyan na bang malaya ang kanyang katawan mula sa anino ng kamatayan o kung may isa pang laban na kailangan silang harapin ng magkakasama. Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay tila isang banayad na panalangin naghihintay ng kasagutan. Dahan-dahang binuksan ng doktor ang sobre. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay sinusundan ng nananabik at nanginginig na mga mata ni na Don Alarico at Dr. Theron. Nang tuluyan ng mabasa ang nakasulat sa loob, isang malawak at tapat na ngiti ang sumilay sa mukha ng manggagamot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Espe, na sa mga sandaling iyon ay tila pinipigilan ang sariling hininga. Malaya ka na, Espe. Wala na ang bakas ng cancer sa iyong katawan. Isang himala ang iyong katatagan. Malumanay na wika ng doktor, na tila isang awit ng tagumpay sa pandinig ng lahat. Isang sabay-sabay na pagpapakawala ng hininga ng matinding ginhawa ang naghari sa silid. Hindi napigilan ni Don Alarico ang pag-agos ng mga luha ng kagalakan habang mahigpit na niyakap ang kanyang apo. Ang hiyas na minsang nawala at ngayon ay muling nagbibigay liwanag sa kanyang matandang buhay. Sa kabilang dako, ang mga mata ni Theron ay nagniningning sa labis na kaligayahan. Inabot niya ang kamay ni Espe at marahan itong piniga, isang tahimik na pagkilala sa lahat ng hirap na kanilang pinagdaanan ng magkasama. Ang bawat luhang pumatak sa pisngi ni Espe sa mga sandaling iyon ay hindi na luha ng pait, kundi mga perlas ng pasasalamat sa ikalawang pagkakataong ibinigay sa kanya ng langit.
Lumipas ang ilang buwan at ang dating matitinding sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom sa ilalim ng init ng bagong pag-asa. Formal nang tinanggap ni Espe ang kanyang tungkulin bilang tagapamahala ng imperyo ng mga Calderon. Ngunit sa halip na magpatayo ng mga dambuhalang gusali na sumasagisag sa yaman, ang kanyang unang nilagdaang kautusan ay ang pagtatatag ng Baguio Cancer Support Fund. Ang layunin nito ay tiyaking wala ng mahirap na pasyenteng itatapon sa kalsada dahil lamang sa kawalan ng salapi. Isang pangakong nagmula sa sarili niyang karanasan sa gitna ng unos. Bago tuluyang lisanin ang kanyang lumang buhay, bumalik si Espe sa madilim at masikip na iskinita malapit sa palengke. Hindi siya lula ng isang mamahaling sasakyan na nagpapakitang gilas, kundi naglakad siya ng payak upang pasalamatan ang mga taong naging anghel niya sa lupa. Nang makita siya ni Mang Teban at Aling Nena, ang yakap na kanilang pinagsaluhan ay mas mainit pa sa anumang mamahaling tela. Binigyan sila ni Espe ng mga bagong simula, isang maayos na tahanan para kay Mang Teban at isang sariling pwesto sa palengke para kay Aling Nena. Ang pasasalamat sa mga mata ng mga taong ito ang tunay na nagparamdam kay Espe na siya ay tunay ng mayaman. Sa isang malamig na hapon sa Baguio, kung saan ang hamog ay malambot na humahalik sa mga dahon ng pine tree, naglakad sina Espe at Teron patungo sa maliit na taniman ng bulaklak na minsang naging saksi sa kanyang pagdurusa. Ngunit ngayon, ang lupang iyon ay malinis na sa mga damong ligaw. May dala si Teron na isang maliit na supot ng mga bagong buto ng hortensya. Handa ka na bang magsimulang muli, Espe? Tanong ni Teron. Ang kanyang boses ay puno ng pagsinta habang maingat na inaalalayan ng dalaga sa pag-upo sa isang kahoy na bangko. Tumingala si Espe sa lalaking naging haligi niya sa gitna ng bagyo. Ang kanyang maikling buhok ay malayang nilalaro ng hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng paglubog ng araw. Handang-handa na ako, Doc, dahil alam kong sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang mag-isang magtanim. Sabay nilang ibinaon ang mga buto sa malambot na lupa. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagkadikit sa ilalim ng itim na buhangin. Ang simpleng galaw na yon ay nagdala ng isang matamis na panginginig sa puso ni Espe, isang pakiramdam ng pag-ibig na malaya, ligtas, at hindi nangangailangan ng anumang sakripisyo ng laman. Sa gitna ng katahimikan ng hardin, dahan-dahang isinandal ni Espe ang kanyang ulo sa balikat ni Teron, habang ang hangin ay may dalang bulong ng isang bagong bukas. Ang tanging naiwang katanungan sa kanyang isipan ay kung hanggang saan pa kaya. Dadalhin ng tadhana ang kanilang mga pangarap, ngayong ang lahat ng tinik ay tuluyan ng naging mga bulaklak. 5 taon na ang mabilis na lumipas, at ang lungsod ng Baguio ay nananatiling saksi sa bawat pagbabago ng panahon. Sa gitna ng malawak na taniman na dati ay puno ng tuyong damo at basag na paso. Ngayon ay nagniningning ang libu-libong bulaklak ng hortensya na may iba't ibang kulay ng asul, lila at rosas. Ang bawat talulot ay tila may dalang kwento ng muling pagkabuhay. Sa ilalim ng malalaking puno ng pino, ang hamog ay marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Tila isang malamig na haplos na nagpapaalala na ang bango ay tapos na at ang sikat ng araw ay narito na upang manatili. Si Tesperia Maria Clara Calderon, o Espe, ay nakatayo sa gitna ng kanyang hardin habang hawak ang isang maliit na basket ng mga bagong pitas na bulaklak. Wala na ang anino ng sakit sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay may malusog na kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tunay na kaligayahan. Isang balita ang nakarating sa kanya nitong nakaraang buwan. Si Tarico ay pumanaw na sa loob ng bilangguan dahil sa tuluyang pagpalya ng kanyang katawan. Hindi nagpunta si Espe sa libing, hindi dahil sa galit, kundi dahil mas pinili niyang ibaon ang lahat ng pait sa limot. Hindi niya masasabing ganap na niyang napatawad ang lalaki sa lahat ng ginawa nito, ngunit pinili niyang maging malaya. Ang hindi pagtatanim ng puot
ay ang kanyang pinakamalaking regalo sa sarili. Para sa kanya, ang katahimikan ng kanyang puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang paghingi ng tawad na hindi naman mababago ang nakaraan. Isang mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa sa damuhan ang kumuha sa kanyang atensyon. Isang batang babae na may mga matang kasing amo ng kay Espe ang lumapit at yumakap sa kanyang binti. Ito si Maria Clara, ang kanyang anak, na tila isang buhay na himala ng kanyang paggaling. Sumunod dito si Dr. Theron, na ngayon ay hindi na lamang kanyang manggagamot, kundi ang katuwang niya sa bawat paghinga. Lumapit si Theron at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Espe bago hinalikan ng tuktok ng ulo ng kanyang asawa. Ang simpleng hawak na yon ay nagdala ng isang matamis na panginginig sa buong pagkatao ni Espe. Isang pakiramdam ng lubos na kapanatagan. Hon, malamig na ang simoy ng hangin. Baka sipunin si Clara. Let's go inside. Mahinahong paanyaya ni Theron. Ang kanyang boses ay puno ng pagsinta na kailanman ay hindi nagbago. Sandali na lang, Hon. Pinagmamasdan ko lang kung gaano kaganda ang mga bulaklak ngayong hapon. Nakangiting tugon ni Espe habang isinasandal ang kanyang ulo sa matipunong balikat ng asawa. Habang naglalakad silang tatlo pabalik sa kanilang tahanan, isang malalim na pagninilay ang bumalot sa isipan ni Espe. Naisip niya ang lahat ng mga babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Ang mga babaeng minsang nakaramdam na sila ay wala ng halaga dahil sa sakit, dahil sa kataksilan, o dahil sa kahirapan. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang basahang itinapon hanggang sa maging isang reynang may sariling kaharian ay isang patunay na ang buhay ay laging may inilalaang pangalawang pagkakataon. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng sakripisyong kaya niyang ibigay o sa bigat ng sakit na kaya niyang tiisin ng tahimik. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa tapang na piliin ang sariling kaligayahan, sa lakas na tumayo mula sa pagkakadapa at sa kakayahang magmahal muli ng walang takot matapos madurog ang puso. Ang bawat pilat sa kanyang katawan ay hindi natanda ng kahihiyan, kundi mga medalya ng isang mandirigma na nagtagumpay sa laban ng buhay. Sa ilalim ng naglalahong liwanag ng araw, ang Bagyo ay muling nabalot ng hamog. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang lamig na nakakapanakit, kundi isang sariwang simula na punong-puno ng pag-ibig at walang hanggang pag-asa.